Mga kapatid, unang-una tatanungin ko kayo, ikaw ba ay santo? Ikaw ba ay santo? Amen. Ang ganda ng mga sagot ninyo. Pero karamihan po ng mga Kristiyano, kahit po sincere, ang sasabihin po noon na, hindi naman, pastor. O, ako ba naman? Hindi naman, sobra naman. Hindi man ako santo. Ay, ako naman ganito pa, ako ganito pa, ako ganito pa. Ako naman yung nagkakasala pa, mga pastor. Kaya hindi ako santo. Yung nagandang response, kapatid. Ang pakinig natin, parang humble. Ang humble mo naman. Very humble ka naman. Parang very spiritual ka naman. Ay, ako naman hindi santo. Pagka sinabi mo santo, naku, ano, yabang ko naman. Ganun po kasi ang dating sa atin noon. At akala natin, pag sinabi natin, hindi naman ako santo, akala natin tayo humble. Akala natin spiritual yun. Pero sa katunayan, mga kapatid, pag sinabi mo, I'm just a sinner. Saved by grace. Oh, ganda. I am a sinner saved by grace. I am a sinner saved by grace. Parang ang ganda. Pero kapatid, sabihin ko po sa inyo, yung po yung lies na nakakasira sa iglesia. Yun yung kasinungalingan na nakakasira sa ating mga mananampalataya. Yun yung mga kasinungalingan na nagpapahina sa ating mga mananampalataya. Ako'y makasalanan, saved by grace. I am a sinner, saved by grace. Kasi po mga kapatid, every time na tinatawag mo sarili mo sinner, every time na sinasabi mo ikay makasalanan, dinideny mo. Dinideny mo kung ano na ang na-accomplish ni Jesus para sa iyo. Sinasabi mo, baliwala lang pala ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Kaya po, yung pong sinasabi mo, I am a sinner, ina-identify mo ang sarili mo doon sa lumang pagkatao mo. Doon ka pa rin nakatali doon sa lumang pagkatao mo. Instead na nasa new creation ka kung saan tayo ay nabubuhay. Tama po, you were a sinner. Tama po yun. You were a sinner. But when you believe in Jesus, ano nangyari po sa ating mga kapatid? Alam naman natin ito, the old sinner died with Him. Died with Him on the cross. And when He rose from the dead, a new creation created by God in true holiness and righteousness is now us. Tayo yun. True, righteous, true, holy. Amen mga kapatid. Kaya po mga kapatid, yung pong victory ay binigay na sa atin, hindi na tayo nagmamakaawa sa victory. Yung pong hindi na tayo nagmamakaawa sa authority kasi i-delegate na naman sa atin. Kaya po, pag tayo ay patuloy na ang salita natin, nire-rehearse natin ang language of weaknesses, habang hawak-hawak na naman natin ang kapangyarihan na galing sa langit, mga kapatid. Ganun po ang nangyayari. Kaya, ang ating title ngayon, mga kapatid, paniwalaan mo. Kaya yun ang series natin, paniwalaan mo. Kasi dyan sa paniniwala, dyan nagbubuka lang marami. Dyan nanggagali, dyan bumubukas yung mga binigay na sa atin ng Panginoon. Paniwalaan mo na ikaw ay santo. Sabihin nyo nga, paniwalaan mo na ikaw ay santo. Sabihin sa katabi mo, paniwalaan mo na ikaw ay santo. Amen? Ay siya, uwi na. Kung naniniwala na kayo. Pero para po mas maging matatag at mas maging malalim ang pundasyon natin kapag kami nakarinig na mensahe ito, sasabihin, ano ba naman yung mga tinuturo na yan? Abay, para po tayo talagang merong pundasyon. Kaya po, unang-una, bakit maraming mga sincere naman na Kristiyano ang nag-i-struggle? Sincere naman sila they love God, pero naman talagang struggling talaga. Defeated. Anong defeated? Defeated with sin, defeated with the enemy, defeated in so many areas ng buhay. Kasi nga, alam nila ang mga promises, they believe in the cross, but they struggle to exercise yung authority na binigay na sa atin ng Panginoon. Hindi po ito issue ng lack of faith. Hindi din po ito issue ng winibithold ni Lord yung kanyang power na dapat ibinigay sa iyo. Kasi po, the moment we say, I am just a sinner, saved by grace, ang nangyayari po, yung puso natin nadi-disconnect doon sa ating authority. Nawawala ng koneksyon tayo doon sa authority natin. I am a sinner. Sinner do not deserve anything but punishment and wrath of God. Alam niyo ba yung mga kapatid? Sinner deserve death. Alam niyo ba yung mga kapatid? Why will you say that I am a sinner? You do not deserve anything good. Kaya nga mga kapatid, pag sinabi, I am a sinner saved by grace, your heart disconnect from the authority. Hindi dahil inalis ni Lord.
Kasi yung confession mo cancels your confidence. Yung confidence mo hindi ma-build up because yung confessions mo kinakancel yung dapat sanang pinaniniwalaan mo. Kinakancel na sinasabi mo. Kaya you cannot walk in authority na ikaw ay anak ng Diyos kapag ka mo sinasabi ikaw ay slave. Hindi mo rin masasabi na malabo ang voice na sinasabi mo anak ka ng hari habang sinasabi mo naman na ikaw ay beggar. Kaya po mga kapatid, Proverbs 18:21, sabi doon, death and life are in the power of the tongue. So malaking bagay yung mga sinasabi natin. Kaya nga mga kapatid, kapag ka laging nire-rehearse ng bibig mo, pakinggan mo sinasabi ng bibig mo, kapag ka laging nire-rehearse ng bibig mo ay weakness, sinfulness, unworthiness, hindi naman ako karapat-dapat, ako naman ay mahina, anong ginagawa mo? Tinetrain mo lang ang sarili mo. Tinetrain mo yung spirit mo na mamuhay sa ilalim ng dapat sanang mataas na pinaglalagyan sa iyo ng Panginoon. Namumuhay ka doon sa ilalim na dapat sana nasa ibabaw ka. Yun ang design sa iyo ng Panginoon. Kaya po yung mga early church, noong panahon ni na Pablo, abay, wala kang makikita sa kanila na tinawag nila ang mga sarili nila na sinners. Hindi nagbukas si Pablo ng mga letter niya sa napakarami niyang letters, sa lahat ng pinagpadala niya ng letters na to the sinner. To the sinners in Ephesus, to the sinners in the Galatians, to the sinners in Philippians, to the sinners in Romans. Wala pong ganong opening si Pablo. Mga kapatid, ang lagi niya sinasabi, to the saints. Kasi alam nila kung sino sila. At dahil nga alam nila kung sino sila, mga kapatid, yung boldness nila, yun yung bagay na nagpaguho sa maraming kapangyarihan gustong mawasak sa kanila. Isipin niyo mga kapatid, they are being persecuted by the Romans, they are being persecuted by the Jew, they are being persecuted by the Gentiles, and yet Christianity persisted until now. Bakit? Because they know who they are. Alam nila kung sino sila. Kaya may boldness sila. Alam nila kung sino sila because they believe in what Christ made them. Naniniwala sila kung ano ang ginawa sa kanila ni Jesus. Kaya mga kapatid, yung the trouble with struggling Christians, nire-rehearse niya ang mga kahinaan. Nire-rehearse niya, abay, paano naman hindi i-rehearse? Pati naman yung katabi, pati naman yung kapitbahay, pati naman yung asawa, pati naman mga anak, ay nire-rehearse din. Ay, kayo naman daddy ay hindi na magbabago. Ay, kayo naman daddy mag-iinom. Ay, kayo naman daddy ay, wag na kayong sumimba. At kayo naman ay nagmumura. Kayo na may demonyaw. Ay, sa bahay parang nagre-recite ng zoo Lahat ng hayop ay binanggit na. Ikaw na may animal, ikaw na may baboy, ay, unggoy. Lahat na sinabi. Except sinabing banal. Wala kang marinig, ikaw ay santo. Ikaw ay banal. Wala kang maririnig na ganun. Kahit kayo sa sarili nyo minsan, pagka nagkakamali kayo, ikaw na may tanga. Sorry Ikaw na may engot. Yun ang nire-rehearse ninyo. Anong ginagawa ninyo? Ano bang rehearsal? Training. Yung tinetrain nyo sarili nyo na maging ganun nga. Samantalang ano ang nilikhaan, paano kayo nilikha, at ano ang ginawa sa inyo ng Panginoon. Yun ang dapat na binibigkas mo sapagkat yun ang katotohanan. Amen mga kapatid. Kaya nga po mga kapatid, part 2, yan, bilis natin. The truth about your identity. Ang katotohanan kung sino ka. You are a saint. Yan ang katotohanan. Totoo pa mga kapatid yan. Ephesians chapter 1, verse 1, mababasa natin dito. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are in Ephesus. Ito pang mga taga-Ephesus na ito yung perfecto. Hindi, kaya nga ang sulat ni Pablo sa kanila ay ganito Madami siyang recommendation, madami siyang principle na gusto nilang ihakbang. Bakit? Itong mga taga-Ephesus nito may disunity ito, may problema sa pamilya, may unholy living. Kaya yun ang mensahe ni Pablo. Kasi hindi perfecto ang mga taga-Ephesus. And yet, ang tawag sa kanila ni Pablo ay to the saints. Mga kapatid, hindi ka perfecto, hindi sila perfecto, and yet they are called by Paul, the saints. Yung ba'y galing lang kay Pablo? Hindi, galing yun sa Holy Spirit. Because
the writer of the scripture wrote by the empowerment, by the leading, by the guidance of the Holy Spirit. Kaya yun yung God is Holy Spirit that says, they are saint. In the same way, mga kapatid, ito din ang ating mensahe ngayon, we are saint. At mababasa pa natin dito, and are, sunod sis na verse, and are, nasaan na? Hindi pa, doon sa Ephesians chapter 1, ano po yan? Who are in Ephesus and are faithful in Christ. Ephesians chapter 1 verse 1. To Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are in Ephesus are faithful in Christ. Faithful in Christ. Ito daw mga taga-Ephesus ay faithful. Faithful. Pero mga kapatid, sa Revelation chapter 2, sa 7 churches, ano ang sinabi ni Kristo tungkol sa mga taga-Ephesians? You forgot your first love. Itong mga taga-Efeso, ito, ano ang kanilang guilt? Saan sila, ano ang kanilang sin? Ano ang kanilang weakness? Ano ang kanilang fault? They forgot their first love. At ano ba ang kanilang first love? The love of God to them. Nakakalimutan na nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. And yet, ang sabi ni Pablo, they are faithful. So in sense, mga kapatid, there is a difference between you and between what you do and who you really are. Who you really are, or what you do is not a reflection of who you really are. Sometimes nag-uumit ka, sometimes nakapagsalita ka ng hindi maganda, sometimes nakapag-isip ka ng hindi maganda, but does not make you a sinner. You remain to be holy. Amen mga kapatid, pag-aaralan natin dyan. Kaya nga hindi sinabing, to the sinner who are trying to be holy. Hindi naman sinabi, to the sinner who are trying, nagpipilit na maging holy. Hindi, kundi to the saints. Tinawag silang kansanto kahit may problema sila. Kaya makikita natin ito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Yan. To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be His holy people. Kaninong holy people? Kay Lord. His holy people. Ano ang tawag sa kanyang mga people? Holy. His holy people. At ano pa maganda dito? To those sanctified. Sanctified. Ano ibig sabihin ng sanctified? Nilinis na. Acceptable na. Sanctified na. Mga kapatid, hindi ito mga perfect na tao and yet they are sanctified. Alam niyo po ang immorality sa Corinthian church? Naku po, grabe. Meron doong immorality na yung manugang ba tawag doon, pastor? Yung anak, madrasta ay nakikiapid sa anak ng kanyang asawa. And yet, ang sabi ni Pablo sa kanila, you are sanctified to the holy people, to the saints. Bakit mga kapatid? Because being a saint is not a reward for good behavior. Ang pagiging santo mo ay hindi reward for right living. Ang pagiging santo mo ay hindi reward dahil ikaw ay walang kamalian. Ang pagiging santo mo ay resulta ng iyong new birth. Dahil pinanganak kang bago sa tunay na kabanalan at katuwiran. Nung ikaw ay naborn again, pinanganak kang bago, pinanganak kang holy, pinanganak kang banal, mga kapatid. Kaya ang pagiging santo ay identity, hindi ito performance. Sasabihin agad ito iba, ako'y magkakasalan. Ay, ma'am, huwag ka muna mag-imik ng gayaan. Please lang. Hindi ko sinasabi yan. At mamaya makikita mo na mali yung ganyang katwiran. Kung ikaw ay demonyo, yan ang sasabihin mo. Pero ikaw ay banal, pakinggan mo muna. Ang pagiging santo ay identity. Ito ikaw, hindi ito performance, hindi ito gawa. Kaya nga, identity ay receive. Ang identity ay tinatanggap, iginawad kasi ang identity. Ang performance ay ina-achieve. Pinipilit maabot, yun ang performance. Ang identity ay tinatanggap, ang performance ay ina-achieve. Kaya identity ay from the start, ginawa ka, ang performance is in the end. Tinitingnan kung ano nangyari. Kaya nga, hindi pwedeng tayo ay tingnan, yun ang application doon sa iba. Ano ang nagawa mo?
Ano na-obtain mo, kaya ikaw tatawagin santo. That is the belief na hindi sa atin, kasi hindi biblical yun. Anong nagawa mo, anong na-obtain mo, kaya ka titing na santo, ikaw ay namatay ka. Kasi ang end lang ay kamatayan. Hindi pwedeng dito sa gitna, hindi pa end yun. Ang end ay kamatayan. Aba, ay namatayan na, nilublob sa tubig at hindi umamin na hindi niya tinakwil ang kanyang pagiging Kristiyano. Ay banal yan, santo yan. Sino yun? Si San Lazaro Luis na tinatawag. Namatay siya, nilublob siya sa tubig ng mga hapon. Hindi niya yun na nga, ang kanyang pagiging Kristiyano at siya ay tinuring na santo. So, accomplishment at the end. Pero hindi yun. Ang sa atin, we receive our identity from the start. Bago ka makarating dito, sisimulan ka muna. Ano gagawin sa'yo? Gagawin ka muna ng banal ng Panginoon upang ikaw ay makalakad ng may kabanalan. So, ang judgment sa iyo na ikaw ay banal is from the start, not at the end. Amen, mga kapatid. So, nung tayo na born again, that is the beginning. That is the start when we were created in true holiness and righteousness, mga kapatid. Sabi na iba talagang, alam mo mga kapatid, pwede ka nang maging santo Kabait mo. O wala ka nang hinindihan, ikaw ay lagi nakangiti, pwede ka nang santo, pwede ka nang magsuot ng maroon. Ayan ang tunay na paniwala ng iba. Kasi nga, ang tingin nila sa pagiging santo ay by accomplishment, by performance. Pwede na yan maging santo, pinakain na niyan lahat ng mga batang ligaw, pati mga pusang ligaw, pinakain na niyan lahat. Pwede na yan maging santo Kasi nga, nakabase sa performance. Pero mga kapatid, you don't perform to become a child of God. Nagpe-perform ka ba para maging anak ng Diyos? Hindi. You perform because you already are anak ng Diyos. Kaya ka nagpe-perform dahil anak ka na ng Diyos. Tama mga kapatid. Sa Old Covenant, you have to do right to be accepted. Tama mga kapatid. Sa New Covenant, you are accepted first. Then you are empowered to do right. Tama mga kapatid. Sa Old Covenant, you have to forgive para ikaw yung patawad. Sa New Covenant, ikaw ay pinatawad. Kaya ikaw ay nakapagpapatawad. Kaya yan ang New Covenant. Sa New Covenant, sa start muna, binago ka muna bago ka makagawa. Mga kapatid, at salamat na lang sa Panginoon, tayo ay nasa New Covenant. Di ba mabuting balita yun, mga kapatid? Di ba magandang balita yun, kapatid? Na ikaw ay santo na, wala ka pa nagagawa, mga kapatid. Sapagkat tandaan nyo, kapatid, kung hindi ka santo, hindi ka makakakit ng langit. Kung hindi ka santo, hindi ka makakakit ng langit. Amen, mga kapatid. Sabi ng Hebrew 10:10, ito, mga kapatid. We have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. We have been made holy. Kailan tayo naging holy, mga kapatid? Noong naligtas tayo, mga kapatid. So, paano ngayong ligtas ka na, kailangan mo pang gumawa para maging holy ka? Tama? Naging holy ka pa na, you have been made holy nung naligtas ka. Tapos nung holy ka na, kailangan mo palang gumawa para maging holy ka? Ano yun? Holy ka o holy cow? Ano ba talaga? Holy ka na o holy cow? Holy ka! Holy ka na! You have been made holy, mga kapatid. Ito pa, Hebrew 10 verse 14. For by single offering, He has perfected. Perfected na, mga kapatid. Kanino? In Christ, perfecto na tayo. Ginawa ni Kristo perfect. Kailan naging perfect? Hanggang kailan na effectivity? For all times. Sa lahat ng panahon, mga kapatid. So we are perfected. Perfect ka na. For all times. Tapos may kasunod pa. Who are being sanctified. Ito ang tanong at sabi ng iba, kita mo, kapatid, ay dapat you are being sanctified. Ibig sabihin, magsisikap ka. Kasi patuloy ka pang pinababanal. Hindi ka pa banal. Pinababanal ka pala kasi you are being sanctified. Ngayon, tingnan natin mga kapatid, kaganda niya. Alam niyo mga kapatid, yung being, ang tense noon ay present passive. Ano ibig sabihin ng passive? Hindi active. Pag sinabi you are being sanctified, merong nagsasanctify sa iyo, hindi ikaw nagsasanctify sa sarili mo. You are not the actors.
You are not the actors, you are just the recipient of the action. At ano yung action na yun? You are being sanctified. Pinababanal ka araw-araw. Nino? Ng Holy Spirit. Hindi ikaw ang nagpapabanal sarili mo sa pamamagitan ng gawa mo. You have been made perfect, but every day, progressively, you are being sanctified. Pinababanal pa ng Holy Spirit yung asal mo, yung ugali mo, araw-araw. But you are already made perfect. Doon sa binasa natin ka na sa Hebrews chapter 10, you have been sanctified. Ano yung sanctified na yun? Positionally. In the sight of God, in His judgment, in His book, in His rule, you are already sanctified. But since we are still here on the world, your nature, your character is being sanctified progressively. Not by you, but by the Holy Spirit. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. God chose you as the first fruit to be saved through sanctification by the Spirit and believe in the truth. Who is sanctifying you, mga kapatid? The Holy Spirit and the truth. The Holy Spirit and the truth is the one sanctifying you, not you. Sasabihin mo na, pababanalin ko pa ang sarili ko. Ako yung magpapasting pa ng 3 times a day. Ako'y magbabasa pa ng Bible na madami. Ako'y hindi mo na manunood ng Facebook. Very good if you can do that. But that will not sanctify you. Kasi ang magsasanctify talaga sa iyo ay ang Holy Spirit. Amen. Biyaya pa rin ng Panginoon. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Alam niyo na, pag sinabi, hindi ka pa banal, ha? Sasanctify mo pa sarili mo, no? Nagkakamali ka, kapatid. Hindi ako nagsasanctify sa sarili ko. Ang Holy Spirit nagsasanctify sa akin. Because from the very beginning, I was already sanctified. Amen, mga kapatid. Palinaw po ba yung mga kapatid? Nakukuha po ba yung mga kapatid? Okay po. So, you are becoming holy through your effort. Tama? Mali. Kasi you were made holy through His blood. Tama, mga kapatid? It's not a process. It's not a process of earning. It's a position of grace. Yun ang biyaya ng Panginoon. Kasi nga, isang illustration lang, halimbawa may isang prinsipe. Prinsipe siya, pero hindi niya alam na siya prinsipe kasi lumaki siya sa lansangan. Hindi natin alam kung bakit ba ito yung prinsipe lumaki sa lansangan. Pero basta gano'n na lang kunyari, yun na, prinsipe lumaki sa lansangan, buong buhay niya. Akala niya pulubi siya. Yun ang kinalakihan niya eh. Pero isang araw, nalaman niya na siya pala ay anak ng hari. Kinuha siya pala ay anak ng hari. Nalaman niya na siya ay anak ng hari. Tanong ko sa inyo mga kapatid, kailangan pa ba niyang maging anak ng hari? Hindi na. Kasi from the very beginning, anak na siya ng hari. Nalaman lang niya na anak siya ng hari. Pero kailangan pa ba niyang maging anak ng hari? Hindi na, mga kapatid. Kasi anak na siya ng hari. Ano nangyayari na lamang? Kailangan na siyang mag-training. Kung paano ngayon umakto ang anak ng hari. Kung paano ang mag-lifestyle ng anak ng hari. Pero yung pagiging anak ng hari, anak na siya, anak na. Wala na siyang gagawin doon. Pero kung hindi pa siya makaakto na hindi siya anak ng hari, mawawala pagiging anak niya ng hari. Hindi mawawala yung pagiging anak niya ng hari. Anak pa rin siya ng hari. Pero para mas maganda yung kanyang pamumuhay doon sa kaharian, ay kailangan mong umakto bilang anak ng hari. Para ikaw ay irespeto ng mga dama, ng mga tauhan, ng kaharian. Although nandun na respect, para makuman mo sila, para lumakad ka na merong power yung word mo. Kailangan umakto ka na parang anak ng hari. Doon siya tinetrain. Doon siya tinetrain ng mga escort, ng mga esquire, ng mga guard, ng mga dama, noong hari. In the same way, tayo, anak na ng awar, hari, anak na tayo ng hari. Pero while we are still here, we are being trained by the Holy Spirit to act in the way compatible with the Son of the Holy God. Amen, mga kapatid. Pero ikaw ba'y anak na ng hari? Anak ka na ng Diyos? Amen. Ikaw ay banal na? Amen. Ikaw ay sanctified na? Amen. Ikaw ay santo na? Amen. Kasi that is your identity.
Ano lang nangyari? Nagkaroon na ng revelation. Kasi kung hindi marireveal doon sa lalaki na siya, sa anak ng hari, ay paano mangyayari sa kanya? Di habang panahon siya manlilimos. Siya pala ay may mana sa kaharian, ay hindi na-reveal sa kanya, siya pala ay anak ng hari. Di habang panahon siya nabubuhay sa paghihirap. In the same way, ganun tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Habang panahon na ba tayo maaalipin sa maling paniniwala? Hindi, kailangan magkaroon tayo ng revelation. Kailangan tayo na magkaroon ng pangunawa na pwede natin panampalataya na tayo pala ay anak ng ating Ama sa langit. Amen mga kapatid. Part 3. The finished work of Christ made you holy. Yung finished work ni Christ ang nagpabanal sa atin. Colossians chapter 1. Not our work, never our work. It is the finished work of Christ. Ano nagpabanal sa atin mga kapatid? The finished work of Christ. Kaninong work? Kay Christ. Tapos na ba? Tapos na, finish na. Kaya nga sa Colossians chapter 1 verse 22, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. Wala kang makikita dito na part yung pinresent na ginawa niya. Everything was done by the one who present. And who is that the one who present? Christ, si Kristo nagpresent sa atin na tayo maging holy, without blemish and free from accusation. Through His physical body and death on the cross. That is the finished work of Christ. Yung kanyang kamatayan sa cross. Kaya nga, He present you holy. Hindi niya i-present yung trying to be holy. Pinipresent ko sa iyo, Ama, itong mga taong trying to be holy. Itong mga trying hand. Hindi ito pinipresent ko. Ang pinipresent ko itong mga taong I made holy. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi din ng Hebrew, chapter 9 verse 12, He entered once and for all into the holy place, not by means of the blood of goats and calves, but by the means of His own blood, the securing eternal redemption. Alam niyo, napakaganda po ito mga kapatid eh. Nakakalimutan lang natin laging i-recognize itong kagandahan na ito. Isipin niyo ba, mga kapatid, yung mga Jew, yung mga Israelita, naging banal sa harap ng Diyos for 1 year. Because of the blood of animal. And yet, after sacrifice, they are considered holy. Nag-guess yung mga kapatid yun? Anong ginamit na dugo? Hayop. And yet, God said, sacrifice, accepted. Redemption, completed. Holy, for 1 year. Eh, ikaw kapatid, anong ginawa? Anong sinabi ni Kristo sa iyo? He entered once and for all into the holy place, securing eternal redemption through His blood. Kanino bang dugo yung isinacrifice para sa atin mga kapatid? Blood of Christ, the eternal blood of Christ. Enough, complete. Kaya nung ibinuhos yung dugo ni Kristo, parang ganito, nung binuhos yung dugo doon sa mga hayop, ito yung tupa, ito lang ang dugo. Pinatulo ang dugo sa tupa. Ibinuhos yung dugo. Tapos winisik-wisik doon sa mga tao. At alam nila, wisikan ng mga tao ay banal na, holy na, holy na. In the same way, sino yung tupa na nagpatulo ng dugo? Binigay lahat ng dugo hanggang sa kamatayan. Si Kristo. At nung tinanggap natin siya, mga kapatid, hindi lamang wisik ang tinanggap mo. Hindi lamang musik. Tuwing tayo nagko-communion, palapakan natin ang Panginoon. Tuwing nagko-communion tayo, nire-recall natin yung pagtanggap sa dugo ni Jesus na nagpabanal sa atin once and for all. Kaya ikaw ay banal kapatid. Wala magsasabing ikaw ay makasalanan. Yung dugo ni Jesus ang naglilinis sa'yo, malinis ka for eternity. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Hebrews chapter 9 verse 12. Na may magsasabi ba, pastor, paano ito? Hebrew chapter 12 verse 14, without holiness, no one will see the Lord. Ano man kaya, kailangan mo magsikap, magpakabanal kasi without holiness, no one will see the Lord. Kakanta, mabuti na lang mapinoint out mo itong verse na ito. Ako rin yata nag-point out dito. Mabuti na lang na-point out mo itong verse na ito. Mga kapatid, kasi napakaganda nito. Unang-una, mga kapatid, talagang tunay na without holiness, no one will see the Lord. Hindi sinabing, you will see the Lord because you are trying to be holy.
Hindi, ang ibig sabihin talaga dito, talagang yung holiness. Without holiness, hindi mo makikita si Lord. At tayo dito mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, kung ang holiness ay nakabase sa iyong mga ginagawa, paksak tayo lahat, paktay tayo lahat. We will not see the Lord. Aba pagka yun na lang may makita kang, alam mo kaya ang bawal sa church na naka-backless? Mahirap na sa mga lalaki yan Banal na banal ka, alam mo banal ka ha? Pero pag naka-backless, agad may papasok agad na ang hindi maganda sa isip mo lalo na kung naka-sideless. May mga backless na sideless pa. Matindi pag naka-frontless. Kaya hindi pwede sa church yung naka-frontless. Bawal po, ha? Kaya, yun na lamang, sasabihin ko sa inyo, ikaw ay magmura, hindi na holiness yun Sabi nga sa Bible, pag ikaw nagmura, you hate your brother. At murder ka na, nag-commit ka ng murder. Ikaw ay nakuwi sa opisina ng papel. Pag nanakaw yung kapatid, nagnakaw ka na, hindi na yun holiness. Ano ba? Ano ba mga example? Nag-chismis, mga kapatid. Hindi holiness yun. Kaya mga kapatid, kung sasabihin mong without holiness at sa tingin mo, ikaw nagpipilit maging banal para makakit sa langit, mali ka. Hindi ka makakapasok. Because no one, without holiness, no one will see God. Pangalawa, tandaan mo, hindi sinabi dito, without your holiness. May nakita ba kayo itong your? Basahin niyo kapatid. Without holiness. Walang your. Hindi yung holiness mo. Kaninong holiness yan? Kay Christ. Without holiness. Kung hindi mo dala-dala yung holiness na ibinigay sa iyo ni Lord, hindi mo makikita ang Diyos. Kaya ang holiness na tinutukoy dyan ay yung holiness na galing sa Diyos. Holiness ni Christ. The true holiness na ngayon nung tinanggap natin si Jesus, nasa sa atin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tinuro niya tayong banal sa kanyang standard, sa kanyang gauge, sa kanyang meter. Pasado ang holiness mo, kapatid. Hindi yung holiness na galing sa gawa mo, kundi yung holiness na bigay ng Diyos sa atin. Kaya ang awit natin sa kanina, forever you are holy. Ang napakaganda nun. If Christ is forever holy, we are also forever holy. Bakit? Kasi yung holiness natin is Christ in us and us in Christ. We will never be separated. Forever we are holy. Amen. Holy ka ba ngayon lang umagang ito? Pamaya pag nag-away kayo mag-asawa, hindi ka na holy? Holy ka pa din mga kapatid, pero huli ka. Huli ka. Pero you are holy. Sabihin mo nga sa rin, I am holy forever. I am holy forever. Ikaw ibanal forever. Kasi nga, you cannot produce holiness on your own. At pagka hindi mo, your holiness is not accepted, you will not see God. Ito kasi, namimisyos ito Nagiging parang panakot ito. This is a warning to scare you. It is just a revelation of what Christ did. Yung verse na yan is revelation kung anong ginawa ni Jesus. Yung verse na yan is revelation ng importance ng holiness na galing sa Diyos. Yung verse na yan is a message na sinasabing kailangan tanggapin mo talaga si Jesus. It's not about holiness per se na works. It's a holiness of Jesus Christ. Our holiness that came from God. The gift of holiness. Amin mga kapatid. Kaya nga, kung ang holiness ay dahil sa sarili nating gawa, hindi natin makikita ang Panginoon. But thanks be to God. Thanks be to God. He made us holy so that we could see God. Alam niyo yung we could see, makikita ang Diyos, hindi lamang ito pagtamatay tayo. Hindi yun ang point dito. Ito yung ngayon, our relationship. Daily, we see God in our relationship. Sa pang-araw-araw, sa buhay natin, nakikita natin ang Diyos sa buhay natin. Nakikita natin siya na kumikilos sa mga problema natin. Nakikita natin siya na sumasagot sa mga tanong natin. Nakikita natin siya na nangungusap sa atin. Nakikita natin siya na naglilid sa atin. Nakikita natin ang kamay niya, ang mukha niya, ang pag-ibig niya, ang presensya niya sa ating buhay. Yun yung ibig sabihin dito na you will see God. Hindi yung pag namatay ka. Of course, we will see God pag namatay tayo. But
while we are here, because of that holiness, we will see God. Dahil sa kabanalan na yan, nakikita natin ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, yung holiness, it's not something na hinahabol natin para magkaroon ng presensya sa atin ng Diyos. Yung kasi dati nating alam oy, humabol ka ng holiness. Ano sabihin na humabol ng holiness? Kulang pa yung fasting mo. Mag-fasting ka pa, kulang pa yung Bible reading mo. O wala ka pang penitensya, biyernes na. Kain ka pa ng kain ng karne, biyernes na. O kulang pa yung pagbibigay mo. O kulang pa yung sakripisyo mo. Kulang pa yung sakripisyo mo, hindi ka pa banal. Kaya hindi mo makikita. Ayun ang ginagawa natin para ako pakinggan ng Diyos. Para ako samahan ng Diyos. Para samahan ng Diyos, kikilos para magpakabanal. Alam mo mga kapatid, ang ganda ng verse na ito, it is not that way. It is the very nature of Christ given us so that we will enjoy His presence. Yun ang maganda doon. Tayo, hinahabol natin itong holiness na ito para at least samahan ako ng Diyos. Hinahabol natin ang holiness sa mabubuting gawa para at least pakinggan ng Diyos ang aking panalangin. Samantalang sabi ng Panginoon, ang holiness ibinibigay ko sa iyo para ngayon ikaw ay mag-enjoy sa presensya ko. Para kasama kita. Para ikaw ay makalapit sa akin. Dati pinipilit natin gawin ang lahat ng hakbang para at least man lang bumaba ang Diyos ng kaunti at samahan ako. Pero ang sabi ng Diyos, ibinigay ko ang holiness mo. Ang holiness ko nasa iyo na para ngayon magkasama dito tayo sa aking trono. So that you can come boldly to the throne of grace. Amen. Kaya ang ganda po mga kapatid nito. Holiness. Without holiness, no one will see the Lord. Gusto kasi ni Lord na nakikita mo siya. At gusto din kasi ni Lord na umaksyon siya sa buhay mo. Gusto ni Lord na kumilos sa buhay mo. Kaya gusto niya may holiness ka. Ano yung holiness na yun? Tanggapin mo ang kabanalang kaloob ng Diyos. Tinanggap natin lahat yan nung tayo ay tumanggap kay Kristo Jesus. Amen mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yan, alam natin ito lahat. The old things have passed away. Behold, all things have become new. All things have passed away. Kaya nga pag tumingin tayo sa cross, remember mga kapatid, we are captivated by cross. We are conscious of the cross. We are captivated by Jesus. We are conscious of the cross. Hindi lamang namatay si Jesus sa cross para mapatawad tayo sa kasalanan. Hindi natapos doon, mga kapatid. Na tayo pinatawad lang mga kasalanan. Ginawa niya tayong new creation nung siya ay nabuhay mula sa mga patay. Ano yung new creation na yun? Nabanggit ko na kanina, Ephesians chapter 4. We are created in Him in true righteousness and holiness. Anong klaseng righteousness? True. Anong klaseng holiness? True. Hindi false holiness. Hindi peke-pekean na kabanalan, kundi tunay na kabanalan. So when you got saved, hindi ka lang pinorgive, ikaw ay nirecreate. Nirecreate ka. Yung old sinful nature mo, napako kasama ni Kristo. Your new spirit is holy because you carry His life. Daldala mo kasi ang buhay ni Kristo, yung eternal life, daldala mo yun, kaya ikaw ay holy. Kaya nga ulitin natin, holiness is not something you chase or work after. It is your new nature. Ang holiness ay hindi yung hinahabol mo, ito yung bago mong nature. Sabi ng religion, at lahat ng religion, wala na kayong makikitang religion. Lahat na. Kahit nga yung mga ibang denomination na Christian, ito din ang sabi, do more to be clean. Di ba? Tandaan niyo kapatid? Na sa luma pang mga pananampalataya, do more para maging malinis ka. Tama? Yun ang atin. At kahit lahat ng relihiyon, basahin nyo na, laging do more. To be clean. Kailangan ikaw ang kumilos para maging malinis. Pero ang sabi ng biyaya ng Panginoon, you are already clean. So now walk in it. Yun ang kaibahan. That is the difference of the true gospel. That you have been made clean. So now walk in the cleanliness. Sa religion, do more to be clean. Amen mga kapatid. Gising pa ba kayo mga kapatid? Yes. Amen. Number 4. Kaya nga, pagpapatuloy natin. So, we speak and walk from this new identity. Kasi nga, banal na tayo. We speak, we walk. Ano ang gagawin natin? We speak, we walk in this new identity. Ulitin nyo nga. We speak and we walk in this new authority.
So since na whole na tayo, dapat mag-speak tayo at kikilos sa katotohanan to. Ang problema mga kapatid, maraming Kristiyano nagsasalita pa rin ng kabaligtaran. Ano ba sinasabi nila? Mahina ako eh. Tao lang ako eh. Oh, marupok. Madaling lumimot. Mga kapatid, yun eh dati. Wala naman nagsasabing hindi ka. Lasinggero ako, oo, dati yun. Puser ako, oo, dati yun. Oh, pero ngayon mga kapatid, you are righteous. You are victorious. You are holy. Yan ang sinasabi ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung authority flows from identity. Kaya may authority yung mga pulis kasi ay identity nila, pulis sila. Tama? Identity kasi nila, pulis. Kaya may authority sila. Kasi dahil sila ay pulis. Pero yung confession, yun yung nagre-reinforce ng kanilang identity. Pag sinabi nila, pag may kaharap na, anong ginagawa nyo, nagnanakaw? Ay, baka naman pwede, huwag na. Gayon nga ang pulis. Kasi yung confession nila, ay okay lang yan, okay lang. Ganun ba ang pulis? Hindi, yung confession nila, sinasabi na, otoridad dito. Otoridad dito, sumunod ka sa akin, ikukulong kita, hulihin kita. Yung kanilang confession, nagpapatibay ng kanilang identity. Kaya naman, may authority sila dahil sa kanilang identity. Kasi tinalaga silang pulis eh. Kaya yung authority na nagagaling sa pagkakatalagang sila ay pulis. At yun namang mga sinasabi nila, nagpapatibay, ay talagang pulis nga, ere. Eh pagka, hello, musta kayo? Pulis ka yan? O pulis? Eh hindi mo paniniwalaan, pulis nito eh. Tulis yata ito eh. Kahit naka-uniform, hindi mo paniniwalaan kasi yung confession niya, hindi nag-connive, hindi nag-build up ng kanyang identity. In the same way tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, dapat yung confession mo, nag-build up ng authority ng identity mo. Dapat yung confession mo, sinusuportahan yung identity mo. Kaya lalabas ngayon ng authority. Kaya maniniwala ang demonyo. Kaya maniniwala. I rebuke you in the name of Jesus. Ganun ka ba? Kasi maniniwala sa'yo. Baka sakali, please. No. May authority ka. You are the Son of God. You use your word to reinforce your identity. And your identity flows out yung authority. Amen mga kapatid. Sabi nga ni E.W. Kenyon, nabasa ko kasi magaling itong preacher. Sabi niya, confession builds the road over which faith carries its mighty cargo. Amen? Amen. Sabihin na mga kapatid, may karwahe. Yung karwahe, yun yung faith. Ano yung laman nung karwahe? Mighty cargo. Ano yung mga cargo na yun? Yung mga promises of God. Nakakarga doon sa karwahe. Pero, ano yung confession? Yung confession yung karsada. Yun yung nagpe-pave ng road. Yun yung dadaanan mo. Kung wala kang confession, paano mag-move yung karwahe? Hindi makaka-move. So, kailangan mo na magkaroon ka ng confession. Mag-confession ka muna, sabihin mo muna, upang yung faith na ang laman ay ang mga pangako ng Diyos ay makadaan at madala doon sa pagdadalhan sa buhay mo. In the same way, ganun din tayo mga kapatid. Our confession must build up yung mas connive, mas agree with our faith. Pero kung hindi, may faith ka nga, may faith na ako pinagaling ng Diyos. Pero ang sakit, hindi nata ako gagaling. Anong sinasabi mo kapatid? Your confession cancels your faith. Kaya dapat yung confession mo must proceed first. Kapatid, hindi mo nakikita ang santo ka. Totoo lang. Honestly, hindi mo nakikita ang santo ka. Tumingin ka sa salamin, hindi mo makikita ang santo ka. Maliban lang kung makinis yung ulo mo tapos may kaya-kaya ka doon. Pero sa totoo lang, hindi mo makikita ang santo ka. Pag tinignan mo sarili mo. Pero ano kailangan mo? I-confess mo yung sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Amen mga kapatid? Amen. Parang hindi kayo amen doon. Kaya nga, dapat yung I am unworthy, I am weak, I am a sinner. Hindi dapat. Dapat I am the righteousness of God in Christ. Romans chapter 8 verse 15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry, Abba, Father. Anong tinanggap natin? Espiritu ng Diyos. Anong ginagawa ng Espiritong ito? Ito yung sumisigaw. At may pagtawag at may confidence na tawagin, Ama ko! Ama ko! Dear Father! Ito yung nagsasabi na Ama ko, at yan ang nasa sa atin.
Amen mga kapatid. Kaya tayo nakakasigaw ng, kaya ngayon, hindi mo makikita ang sarili mo na sinner. You will not pray with fear, but you will pray, and you will pray. You will pray like a winner, mga kapatid. Makikita mo na ang sarili mo as a son, and you will pray with power. Your words carry weight when your heart believes your position. So anong application natin dito mga kapatid? Stop saying, I'm only human. Which is yung, yun yung spirit of fear eh. I'm only human. I'm only human. Parang may kanta ganun. Flesh and blood. I'm only human. Hindi mga kapatid, hindi ka lang tao. Hindi ka basta tao. Ano sabi mo sabihin? I am the righteousness of God in Christ. Stop saying, I am weak. Ano dapat mo sabihin? I can do all things through Christ who strengthens me. Stop saying, I'll never change. Hindi ako magbabago. Sabihin nyo, I am a new creation. Thanks be to God who gives me the victory through our Lord Jesus Christ. Ganun dapat ang mga sinasabi mo. Alam mo kapatid, hindi lang ito positive thinking. Kung meron yung effect ang positive thinking, ito pa. Alam niyo tunahin may effect ang positive thinking. Kaya nga merong, anong placebo effect. Ang placebo effect, yun ang positive thinking lang, gamot na ito, makakagaling sa akin, pero yung pala sugar lang, o kaya starch lang, and yet nagkaka-epekto. Positive thinking, pero ito pinag-aaralan din dito mga kapatid, hindi positive thinking ito, supported by Bible, supported by biblical verses, kaya ang ibig ko sabihin mga kapatid, na yung Word of God na nasa bibig natin, yung Word of God na binasa natin, na ngayon wiwikain natin, is as powerful as the Word of God in God's mouth itself. Amen ba kayo doon? Amen ba kayo doon? Amen kayo kung naniniwala kayo na yung salita ng Diyos, salita na ito ng Diyos na winika mo ay katulad din lang ng kapangyarihan ng salita ng Diyos galing sa kanyang bibig. Bakit? Kasi parehas lang na ito ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay salita na ng Diyos. Kahit pa sino magsalita, salita ito ng Diyos. Kaya mga kapatid, if we are saved by faith, we are also able to live a holy life by faith. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang pananampalataya hindi lang daan para maligtas kundi ito din ang kalakasan natin para mamuhay tayo na parang banal. Kasi sabi dito mga kapatid, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ano ba yung sabihin ng mabubuhay? Lahat ng aspeto ng buhay mo, mabubuhay ka sa pananampalataya, you need faith sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kaya nga tayo, we walk by faith, not by sight. Tayo mga kapatid, we walk by faith, not by sight. Hindi lang yung nakikita natin ang totoo. Yung pinaniniwalaan natin, ang mas totoo kasi ito ay salita ng Diyos. Hindi ikaw ay nagkakasala pa, pero sasabihin mo, hindi naman ako banal, ako yung nagkakasala pa. No, kapatid, paniwalaan mo munang banal ka. Makikita mo, unti-unting mawawala yung desire mo na magkasala. Ibig sabihin ito mga kapatid, hindi lang tayo niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya mula sa kasalanan, kundi pinababanal din tayo nito. Sa pananampalataya ito sa araw-araw. Kasi may parehong biyayang nagligtas sa atin, ay siya rin nagbibigay ng kapangyarihan mamuhay ng may kabanalan. Kaya kapatid, subukan nyo lang. Try nyo lang. Kung di pa kayo, sana naman, by after this message ay tinanggap nyo na ito. Try nyo lang. Subukan nyo lang. Natanggapin na ikaw ay banal na, ikaw sa santo na. Masdan mo yung mga kilos mo, yung mga pangangatwiran mo, yung mga desire mo. Kasi talaga kikilos ang kapangyarihan ng Diyos Tanggapin mo na ikaw ay banal, ikaw ay santo na. Ako'y banal, ako'y santo. Once na may pumasok sa iyong marunong isip, ako'y banal, ako'y santo. Ako'y banal, ako'y santo, pinabanal ng Diyos. Subukan nyo lang mga kapatid. Kita nyo maging epekto. After this, ano tayo? Pustahan na lang. Pustahan pa. Pustahan tayo. Subukan nyo mamaya. Hanggang next week, tinin nyo kung walang pagbabago. Pagka may pagbabago, 100 pesos sa akin. Bigyan nyo ako. Pag walang pagbabago, attend lang kayo sa church, ano lang kayo? Tuloy nyo lang. Kung wala magbabago, tuloy nyo lang. Pero meron magbabago. Kasi nga, we walk by faith, not by sight. We walk by faith, not by sight.
Kung kaya mo ngang maniwala na ikaw ay pinagaling na ng Diyos, kahit may sakit ka pa, and yet naniniwala ka na pinagaling ka ng Diyos, ano ba ang difference nung sakit sa balat versus dun sa sakit sa asal? Parehas lang naman ang sakit yun So kung naniniwala ka na din na pinagaling ka na din ng Diyos mula sa sakit ng asal mo, anong difference doon? Pinagaling ka na din ng Diyos. Amen. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Parehas lang yun. Kaya faith is not just for forgiveness. Faith is also for transformation. If you are saved by grace through faith, therefore, you are also kept saved by grace through faith. Amen mga kapatid. Kung sinave ka nga by faith, by grace through faith, di pati yung buhay mo, save ni Lord, yung araw-araw na problema sa buhay mo, kept saved by grace through faith. Kaya nga, let's take a biblical example. Nasa real pa ako ni Pastor Rodel. Biblical example natin, yung story ng 12 spies. Kasama doon si Caleb at si Joshua. Na pumunta, nag-spy sa Promised Land. Alam niyo na naman itong story ito Atin lang titingnan na makukuha natin dito. Alam niyo, si Joshua at si Caleb, they agree with God. Yung 10, they agree with what they saw. Saan nag-agree yung 10? Doon sa nakikita nila. Anong nakita nila mga higante? Anong nakita nila? Tatapakan lang sila ng mga higante, malalaki. Mga kaaway na sila parang mga tipaklong lang sa harap ng mga higante. Yun ang nakita nila. Nakita din ni Joshua at ni Caleb yun. Pero hindi yun ang tumama kay Joshua at kay Caleb. Hindi yun ang kinonfess ni Joshua at ni Caleb. Ang kinonfess nila, yung salita ng Diyos. Ito yun Kasi nasa Numbers 13 verse 1 to 2. Sabi kasi dito, the Lord said to Moses, send men to spy out the land of Canaan, which, this is Numbers 13, 1 to 2. Ha? Wala. Wawa naman. Nasa outline. Masahin ko na sa inyo mga kapatid. Numbers 13, 1 to 2. The Lord said to Moses, send men to spy out. Sino nagsasalita? Children, sino nagsasalita? The Lord said to Moses. The Lord, hindi si Moses The Lord said to Moses, send men to spy out the land of Canaan, which I am giving the Israelites. Sino ang magbibigay? Si Lord. So, consider as given. Parang tinanggap na rin, di ka? Pinangako ni Lord Ito naman ang sabi ni Joshua and Caleb. Ito niya sa Numbers 14, 6 to 9. Meron ka dyan, sis? Wala din? Wala talaga? Numbers 14, 6 to 9. Ito sabi naman ni Joshua at Caleb. Sino nagsasalita? Joshua and Caleb. He will lead us into that land. Sino yung He? God. A land flowing with milk and honey. Yes. Pero hindi nakita yung giant. Ano nakita? Yung pangako na I will give you a land flowing with milk and honey. Ano nakita? Milk and honey. Maganda. And will give it to us. Inulit nila yung sinabi ni Lord na ibibigay sa kanila. So, yung salita ni Caleb at ni Joshua is just confirming. Inuulit lang kung anong sinalita ni Lord. Ano ang nangyari? At the end, anong nakita natin sa istorya? Yung 10 na nagsabi na, we will die! Tatapakan lang tayo ng mga ito. Hindi sila nakapasok sa Promised Land. Namatay sila outside of the Promised Land. Pero yung 2 na nagsabing, God will give it to us, a land flowing with milk and honey. So sila ang nakapasok doon sa land flowing with milk and honey, just as the Lord said. Kasi they aligned their confession with the divine promise. Not what their eyes saw, but what was promised. Yun ang sinabi nila, yun ang kinupes sa kanila. Alam niyo mga kapatid, Numbers 14 verse 20, meron kasis? Wala sa outline. Wawa talaga. Numbers 14:26, ito sabi nito mga kapatid. So tell them, as surely as I live, declares the Lord. Sino nagsasalita? Si Lord. At sabi niya,
I will do to you the very thing I heard you say. Gets nyo Tagalogin ko? Ito ang sabi ng Diyos, habang ako ay nabubuhay, sabi ni Lord, gagawin ko ang lahat, I will do to you, gagawin ko ang mga bagay na narinig kong sinabi mo. Makapangyarihan po ba mga kapatid, ang salita natin? May power po ba ang sino mga sinasabi natin? Lalo na kung mga sinasabi natin, sinusuportahan ang ating pananampalataya. Lalo na kung sinasabi natin, nagbubukal sa ating pananampalataya. Sa anong sabi doon? Confess that Jesus Christ and Lord and you will be saved. Confess. Agreement. Ano nung tayo na-save? Nag-agree tayo na Jesus Christ is our Lord. Na-save tayo. In the same way, in our daily life, confess that you are a saint made by the blood of Christ and you shall live like a saint. Confess that you are more than overcome and more than victorious because Christ won the victory for us. Then you will see victory in our life. Kasi ang sabi ni Lord, the word, the very thing I hear you say, I will do. The very thing I hear you say, I will do. Mga anak, huwag niyo sabihin, bobo naman ako. Huwag niyo sabihin, hina-hina. Huwag niyo sabihin, hirap-hirap naman ang assignment ng teacher. Ano dapat niyo sabihin? Kaya ko to. I can do all things through Christ. I'm excellent. I'm an overcomer. Yun ang pangako ng Diyos. Huwag niyo sabihin, ang bansa natin wala nang pag-asa. Sino may sabi? Hanggang may Diyos. Hanggang ang bansa natin Diyos. May pag-asa ang Pilipinas. Hanggang ang Diyos ay Diyos. Ang Pilipinas ay may pag-asa. Bakit? Sapagkat ang mga anak niya nasa Pilipinas. Ano dapat natin gawin? Tayo ba dapat mag-report? Tayo ba dapat ay mag-rally, magbatuhan? Hindi, kapatid. Ano ang ating trabaho? Manalangin. Mag-intercede. Na may pasalamat. Ipanalangin natin pasalamat. Hindi kapag actually, baka ito kaya nangyayari. Result na ng panalangin natin Na every Friday, every second Friday, Lord, buksan mo po aming bahay, ligtas mo po sa korupsyon. Ayun na nga, nabuksan na nga. Hindi ka? O nasiwalat na nga. Baka ito yung resulta na nga ng ating mga panalangin. Kasi pagpatuloy lang natin ang panalangin. Pagpatuloy lang natin ang panalangin. Samahan natin ang pananampalataya. Okay? So ano ngayon ang nagiging bunga? Ano ang bunga nito ng ating pinag-aaralang to na ikaw ay banal na? May bunga po ito mga kapatid. When you believe right, you live right. When you believe you're a saint, you will live like a saint. You will live saintly. Kaya nga, holiness is not achieved by effort. It is here, yung holiness natin. Ine-express lang sa pamamagitan ng faith. Kaya hindi mo kailangan pilitin magbago. Yun ang tinuro sa atin, pilitin mo magbago ka. Pilitin mo magbago ka. Ay ano nangyayari? Hindi ko nga magawa. Kaya lalo tayo nadidisappoint. Paniwalaan mo muna na binago ka na. Tama mga kapatid, paniwalaan mo muna na banal ka na kay Kristo. Kaya magbabago ka ngayon. Magkakaroon yan ng resulta ng pagbabago. Kaya nga, ang unang resulta nito ay freedom from condemnation. Sabi ng Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Isang bunga nito, you can live free of shame. Walang condemnation. Yung guilt kasi ang ginagamit ng kaaway para pabalikin ka doon sa pagkakamali mo Wala na, hindi ka na magbabago. Kaya kinokondem ka ng sarili mo, kinokondem ka ng asawa mo, kinokondem ka ng kapitbahay mo, kinokondem ka ni Satanas. Wala na, hindi ka na magbabago, akin ka na. O, sige na nga. Hindi naman ako magbabago, sige na. Ano nangyari ngayon? Kaya nga, kung wala kang condemnation mga kapatid, ikaw ay babalik pa rin sa Diyos. Kung nagkamali ka, babalik ka sa Diyos kasi wala kang condemnation At bakit wala kang condemnation? Because you now know who you are. At sino ka? Santo ka. Nagkamali ka. Sabi nga ni Pablo, it is not I, but the sin who lives in me. Alam ni Pablo Kilala ni Pablo sarili niya at kilala din niya kung ba't siya nagkasala. It's not I. It's not the Saint James. It's not the Saint Lori. Saint na Papa pa. It's not the Saint Papa. But the sin that lives in us, that caused me to sin. So anong gagawin ko? I will rebuke the sin. I will condemn the sin. I will speak to the sin. But I will not condemn myself. Why? Because I am saint and holy. That's why I can go
Walk boldly to the throne of grace. Na walang abagang-agam, walang pagkatakot sa Diyos. Kasi alam mo, sa harap ng Diyos, malinis ka at banal ka. Sa harap ng tao, may kakamali ako. Nagkamali ka. Sila magkukondent sa'yo, pero sa harap ng Diyos, malinis ka. Pero alam mo, it's not you. It is the sin who is in you. Ano gagawin mo ngayon? Hindi pala ako ito. Hindi pala ako nitong sin na ito. Hindi pala ako makasalanan. Ano gagawin mo? Hindi pala ako ito eh. Ano gagawin ko dito? Huhubadin ko ito. Aalisin ko ito. Iiwanan ko ito. Tatapakan ko ito. Tatadya ko ito. Palalayasin ko ito. Umalis ka sa harap ko. Umalis ka sa likod ko. Umalis ka sa ulo ko. Umalis ka sa utak ko. Umalis ka sa bahay ko. Hindi ako ito. Ako ay banal. Amen mga kapatid. Guess nyo? Dati, palakpakan nga natin ang Panginoon. Dati tayo pag nagkasala, ang bigat na nagkasala ko kayo makasalanan. Yan ang ginagawa natin dati. Wala na akong pag-asa. Hindi na ako magbabago. Yan dati. Yan ang sabi ng Satanas sa iyo. Pero anong sinabi ng Panginoon? Banal ka, santo ka sa pamamagitan natin. Amen mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, boldness in prayer. Yan. Hebrews chapter 4 verse 16, let us approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Let us then approach God's throne of grace with confidence. Kaya, ang anak ng Diyos hindi gumagapang papunta sa Diyos. Anak ka ng Diyos, papasok ka na lang, lalapit ka na sa Kanya. May confidence ka, wala kang guilt. Kapag alam mong banal ka, hindi mo tinatakbo ng Diyos, nilalapitan mo siya sa lahat ng oras. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakailangan, mas aktibo ang prayer life mo. Mas makapangyarihan ang prayer life mo. Sapagkat, lalo na kung mga spiritual warfare, ang iba kasi kaya hindi makapag-pray. Kapatid, pag-pray mo yan, inaalihan ng demonyo. Huwag na, ako'y kagabi, may ginawa din kasalanan, baka yung demonyo sa akin pumasok. O kaya, huwag na, baka yung demonyo, yung may karga ay magsalita at sabihin ng mga ginagawa ko. Hala, pinagpe-pray mo, biglang nagsalita yung, ikaw nga, kagabi, anong ginawa? Pinagpe-pray mo, pinalalayas mo demonyo, magkasama tayo kagabi, tapos malalayasin mo ako. Ay, tapos ka. Pero hindi kapatid, the moment you believe and you know that you are holy and blameless, wala, may boldness ka, may confidence ka, kasi hindi mo ginadya sa sarili mo na incapable. Hindi mo kasi titingnan ng sarili mo eh. Kasi pag lumapit ka, lalapit ako kaya karapat-dapat. Bago lumapit dito sa giyerang ito, makikibaka sa demonyo, karapat-dapat kaya ako, wala kayang instrumento ng demonyo magagamit sa akin. Yun ang tinitingnan mo kasi. The moment you look at yourself, ay ang dami. Pero hindi. Sasabihin mo, Lord, anong ginawa mo sa akin? Pinabanal mo ko. Inilid mo ako dito. You have equipped me. You have given me authority. I am in your sight, holy and blameless. Therefore, I will do your battle. It's not our battle. It's His battle. I will just walk in front of you and I will just speak what you want me to say. I will stand the authority that you have given me because the identity that you have given me is a saint. No, tama mga kapatid. Kaya, bold ka. Makibaka sa makikidigma at sa mga prayer mo. Kaya nga, santo na eh. Di ba? Ano matawag sa mga santo? Ipag-pray mo, kung lumapit ka kay San Pedro, ipag-pray mo yung ano. Di ba ganun mga santo, nilalapitan para mag-intercede? Kaya ikaw yung santo, pwede ka na mag-intercede. Tama, kasi santo ka na. Kaya pwede mo yung lumapit sa'yo. Magpapunas ka muna ng ng panyo. Magpahalik ka muna sa paa. Magpatiri ka muna ng kandila, Kidding aside, magmaroon ka lang, okay na. Santo ka na eh. You people can approach you for intercession. You can intercede for them. Why? Because you're the prayer of the righteous is what? Powerful. Availeth much. Availeth much. Pag-pray, pag-pray mo sila. Kaya yun ang utos sa atin. Pag may problema, ipanalangin natin ang hari. In this case, ang presidente. At ang lahat na nasa mataas na pamunuan, ipanalangin natin sila kahit sila'y kurap. Kasi kurap ka rin naman dati. Panalangin mo. Dahil ang pagbabago hindi pagpapalit ng tao. Ang pagbabago ay pagpapalit ng kalooban ng taong nasa pwesto. Amen mga kapatid. Parang hindi amen iba, hindi talaga agree. Gusto talaga magpalit. Gusto talaga magpalit ng nakaupo sa pwesto. Alam mo, pag pinalitan mo yan, palit din lang ang mukha. Simula from the very beginning, nagpapalit lang yan. Yun pa rin ang sistema. Kailangan talaga tunay na pagbabago. Nanggagaling yan sa pagkilos ng Diyos.
If we preach the gospel, if we pray for them, and we live a holy life. Kung tayo mismo hindi kakakitaan ng kabanalan, sino maniniwala sa atin? Kung tayo mismo nasa Kongreso, nasa Senado, tapos tayo pala, ay kung pala tumanggap din. Sinong maniniwala sa atin kapag nabasa tayo ng Bible sa Senate, nabasa ka pa ng Bible, tapos ikaw naman tumanggap din. Napakalaki po ng responsibility, kapatid, nang tayo ay talagang makita sa ating buhay ang example ng holiness. Kapag nasa iyo naman talaga ang holiness, isasabuhay mo na lang. Amen, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, transformation ng buhay, ito na nga sinasabi. Put on the new man which is created according to God in true righteousness and holiness. Ayun pala, Ephesians 4:24. Not our holiness, not based on our standard. Kaya ang ibig sabihin dito, isa pamuhay mo ang totoong pagkatao. Hindi yung fake it till you make it, kundi yung believe it till you live it. Wala ba ako dyan, sis? Wala din. Wala naman. Okay, so ano magiging resulta no? Living faith always produces action. Yung faith natin mag-produce action. Sabi ng James chapter 2 verse 17, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Ito, kadalasan, itong verse natin ginagamit para sabihin hindi sapat ang faith. Itong verse na ito, faith by itself, if it does not have works, is dead. Sinasabing yung faith daw ay hindi sapat. Pag faith ka lang, hindi ka maliligtas. Kailangan mo daw gumawa. Pero mali po, hindi po ito yung ibig sabihin dito. Ang sabi po ni James dito, hindi niya pinag-uusapan ang salvation. Hindi po salvation, kundi yung being authentic Christian. He's not saying, faith will not save you. Hindi niya sinabing ganun. Kasi, ang kausap niya dito yung mga mananampalataya na. Mga saved na. Mga ligtas na. Mga holy na. Sabi niya, kung sinasabi mong may pananampalataya ka, pero wala namang pagbabago sa kilos mo, yun ay ayon sa faith mo, pagbabagong ayon sa faith mo, kung ano pinaniniwalaan mo, dapat lalabas sa'yo, ay parang patay ang faith mo. Kasi nga sinasabi mo, itong faith mo, pero hindi naman nakikita sa'yo. Hindi basta sinabing good works, kundi works according to your faith. Kung paninimpalataya mo na ikaw ay pinagaling na, edi ikaw ay kumilos. Na parang pinagaling na. Kung paniniwala mo na ikaw ay pinayaman ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap sa krus, di ikaw ay kumaktong parang mayaman, hindi parang pulubi. Yung dukot ka dito, dukot ka doon. Patong ka dito ng malaking kita, patong ka doon, parang kang pulubi. Kaunting bagay pinag-aawayan mo, umaktong ka parang mayaman. Kung sinasabi mo, naniniwala ka na God provides, ay di, mag-expect ka na provision galing sa Diyos. Hindi provision galing sa ibang tao. Sa Diyos ka umasa sa provision mo. Yun ang sinasabi, faith without work. Eh yung work na yun, yung faith mo. Anong faith mo? Niligtas ka na, sapat na ang ginawa ni Jesus. Di mabuhay ka na parang sapat na nga ang ginawa ni Jesus para sa iyong kaligtasan. Mabuhay ka, binabanal ka na, di na mabuhay ka na parang banal ka talaga. Yun ang sinasabing faith without works. Hindi sinasabi ng iba na hindi sapat ang faith mo. Hindi sapat yung faith kay Jesus lang. Dapat gawin mo to, gawin mo to. You are fool. You are just like the Galatian. You are a fool. Ang sinasabi doon, you are saved by faith. Pero yung faith mo, hayaan mo lumabas. Kaya nga sa verse 16, makikita natin dito ang konteksto. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about the physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Ay, yung konteksto na ipakita mo naman sa kapwa mo, ang faith mo. Pakita naman ng tao, ang faith mo. Yun eh. So, hindi ito tungkol sa pag-earn ng kaligtasan, hindi ito tungkol sa pagpapatunay, kundi ito tungkol sa pagpapatunay ng totoo mong paniniwala. Sa buhay mo, ang paniniwala mo. Nabubuhay ka ba? Nananiwala ka na ngayon, ikaw ay banal? Naniniwala ka na ngayon, ikaw ay santo? Okay, sa buhay mo. Yan yung ibig sabihin lang ni Santiago dyan. So, walang contradiction. Sabi ni Paul, we are saved by faith apart from works. Walang gawa ang kaligtasan natin. Pero ang sabi ni James, faith that is alive will always work. So, si Pablo is from the start. Si James, si Pablo is from the root. Ano ang root of salvation? Si James is looking up.
ano ang fruit of your salvation. But they are not contradictory. Alam nila na ang faith pa rin ang daan para ikaw ay naligtas. Walang contradiction. So illustration mga kapatid, kung ang puno ng mangga, kapag buhay ang puno ng mangga, ano mangyayari sa mangga? Natural, mamumunga. Buhay eh. So hindi mo na kailangan sabihin, o sige, mamunga ka mangga, pilitin mong mamunga. Hindi na. Kung buhay ang mangga, mamumunga ang mangga. Pag walang bunga ang mangga, anong tawag doon? Bakla. Mayroon mga mangga na bakla, tawag walang bunga. Bulaklak na ng bulaklak. Di, ibig sabihin, pag walang bunga, edi patay. Yun lang naman yun eh. Ganyan din ang tunay na faith. Kapag totoong paniniwala mo sa ginawa ni Kristo, edi mamumunga sa'yo. Magbabago ito ng kilos mo. Hindi ito magkoko sa'yo para magkasala. Kapag naniniwala ka, hindi ito license to sin. On the contrary, mga kapatid, kapag tunay mong paniniwala na ikaw ay santo, nare-release yung kapangyarihan na talagang ikaw ay santo. So, hindi mo kailangang piliting magbago. Ang paniniwala mo ang magpapabago sa'yo. Guess yung mga kapatid? Hindi mo pinipilit kasi naniniwala ka. Automatic yan. Kaya ka wala kang effort. Walang hirap. Kasi hindi nga ikaw ang kumikilos eh. Yung Holy Spirit nga. Pangalawa, hindi mo kailangan patunayan sa Diyos. Ang paniniwala mong papatunay sa'yo, kilala ka naman ng Diyos eh. From the very beginning, it is the faith na tinanggap ng Panginoon. Kaya na-accept natin ang grace, it is because of faith. Alam ng Panginoon. Kaya hindi mo kailangan kumayod para maging banal. Ang paniniwala mo na banal ka na, ang magbubunga ng kabanalan. So mga kapatid, when you believe right, you will live right. When you know you are saved, you will start to act like one. Hindi para patunayan ng iyong holiness, but because you're already holy, it's already in you through Christ. When you truly believe you are saved, holiness will flow naturally from your life. Kaya nga sabi ng Bible, holiness is the fruit of believing who you already are in Christ. The more you believe you are holy, the more holiness becomes visible in our action. Habang lalong pinaniniwalaan mong banal ka, lalong nakikita sa iyo ang pagiging banal. Amen mga kapatid. Kaya nga sinabi ni Pedro, be holy for I am holy. Hindi siya naglalagay ng pressure sa atin. Hindi pressure po yun. Be holy for I am holy. Sinabi ni Pedro. Hindi tayo pinapressure na sinasabi lang doon. Dinidescribe kung anong authority. Ano ang identity mo. Anong identity mo? Holy. So, live holy. Yun lang yun. Because when you believe you're holy, you start walking holy. Holiness is not a behavior you force. It's a nature you express. You live pure not to prove anything, but because you are walking with the Holy One Himself, kaya pwede ka ngayon talagang ipagawa ng rebulto. Tama, kasi holy ka na eh. Pwede ka na ipagawa ng rebulto. Sa bahay namin, papagawa ko ng rebulto. Malilit lang ganito. 3D print. Nagti-3D print kami ngayon. Picture nyo lang. Send nyo sa akin picture na buo, na maganda. Ipiprint namin. 500 lang yata. Pero kayo na magpe-paint kung anong kulay na gusto nyo. Nakapag-advertise pa eh. Pero ibig kong sabihin dito, pwede na talaga ipagawa rebulto because you are holy. So in conclusion, sorry ha, nag-advertise pa. Sorry ha mga kapatid. Conclusion, believe it is only, believe it until you walk in it. Basahin nyo nga, believe it until you walk in it. Mga kapatid, yung pong devil cannot take your authority. Pero pwede kanyang dayain na hindi mo magamit yung authority mo. Ginagawa niya ang mga believer na walang kapangyarihan, powerless, by convincing na sila ay sinner. Yun ang gawa ng kaway. Pero ano sabi ng Word of God? You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Anong nation ka? A holy nation. His own special people. Napakasarap ng mga kapatid. I am a holy people. I am a holy person. We are a holy people. Chosen generation, His special people. So today, I choose to agree with heaven. Ito maganda mga kapatid, pakinggan po ninyo mga kapatid. Sabi po ng Matthew 18 verse 19, again I say to you, si Jesus ang nagsabi nito ha, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. How many?
Kailangan, two ang mag-agree. Na ang bagay dito sa lupa, gagawin ng Diyos sa langit. Sinong ka-agree mo? Tao lang. And yet, God Himself will do it for you because you two of you agree. How much more if you agree with God Himself? Kasi mga kapatid yun, kung tao ka lang, dalawa kayo nag-agree, gagawin na, how much more if you agree with God? Diga, lalo naman. Deserve ba ng palakpak kay Lord yun? Palakpakan mo na natin si Lord. When you agree with God. So, mga kapatid, kung ang 1,000 pesos na nalaglag, may 1,000 pesos ka nalaglag, natapakan ng iba, anong gagawin mo? Aba, ayaw ko na dyan, madumi na, natapakan. Sino kaya ang gagawa ng ganun? Hindi, una-unahan pa. Kasi 1,000 pesos pa rin yun. Kasi hindi magbabago ang value nun. Matapakan man, mabasa man. Ako nga, nalagay ko na sa washing machine, pinatutuyo ko pa eh. Dahil 1,000 pesos pa rin yun. The same value, the same amount pa rin ang mabibili nun. Hindi nagdi-decrease ang value nun kahit madumihan yun. Bakit? Kasi sabi ng Central Bank, 1,000 pesos yan. Ay, ikaw kapatid, anong sabi sa iyo ng Diyos? Kung ang Central Bank nag-declare na 1,000 pesos yan, and yet pinaniwalaan natin na 1,000 pesos yan, at hindi nagbabago ang value nun, kapatid. Ganon din ikaw, na nilikha ng Diyos, binayaran ng Diyos, binahal ng Diyos tulad ng pagmamahal ng kanyang anak, binigay ang lahat para magkaroon ng buhay na walang gan. Magbabago kaya ang value mo dahil nagkasala ka? Hindi magbabago, kapatid, sapagkat ang Diyos nang sabi na ikaw ay mahalaga sa Kanya. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Eh, hindi magbabago. Kaya nga, say it with faith. Ito sa umaga, I am saint, I am righteous in Christ, I am holy by His blood, I am more than conqueror. Because when you finally believe you are saint, you will pray differently, speak differently, walk differently, and live victoriously. Amen? Declaration natin, mga kapatid, sana naman nandyan. Yun, meron. Declaration. Ito mga kapatid, sabihin natin to mga kapatid. Itong declaration ito, tuwing umaga, sabihin ninyo. Kung hindi man kayo makapag-pray, dahil kayo nagmamadali, pray kayo, tapos declare nyo to, sabihin nyo, I am not a sinner trying to be holy. I am a saint made holy by the blood of Jesus. I have authority over sin, sickness, and fear. I walk in the righteousness of God. I am who He says I am. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen? So, anong take-away natin ngayon? Mga kapatid, take-away natin. Our take-away, paniwalaan mo. Sabihin mo nga, paniwalaan mo na ikaw ay santo. Dahil sa oras na paniwalaan mo ito, doon mo talaga ito mararanasan sa iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Lord, salamat po sa mensahe mo sa amin sa umaga ito. Salamat po, Panginoon, sa katotohanang aming tinanggap. Salamat po, Panginoon, na it is because of your love for us. That's why, Lord God, we are enjoying all these things. It is because by your grace po, Panginoon. That's why, Lord God, we can receive what you have given us, po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na patuloy mong pinaalala sa amin ang pagkakalikha mo sa amin. Patuloy namin tinataas sa iyo, Lord God, na hindi mawala sa aming isipan, puso po, Panginoon, ng mga katotohanan ito upang lumakad kami sa mga katotohanan ito. Salamat po, Panginoon, na kami ay iyong mga anak. Anak na banal, anak na santo. Salamat na mabubuhay ayon sa pagkakagawa mo sa amin. Ikaw, kapatid, ay nakananunood ngayon sa umagang ito. Hindi aksidente o hindi pagkakataon lamang na mapakinig mo ang mensahe ito. Ito ay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, na ikaw ay mapapahamak kung wala siya. Kaya nais ka niya na magkaroon ng buhay na walang hanggan, makasama sa kalangitan, at habang buhay sa mundong ito, ma-experience mo ang kanyang pagmamahal. Kaya inaanyaya kita sa isang maiksing panalangin. Sabihin mo, confess mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan na mapapahamak, na masusunog sa impyerno nang wala ka. Subalit salamat na lamang na ikaw na nagmamahal sa akin, na ikaw na nag-iisang anak ng Diyos ay naging tao, na buhay ng walang kasalanan.
ibinigay ang iyong buhay sa krus upang ubuhos ang iyong dugo at patawarin ako sa aking mga kasalanan. Nung ikaw ay namatay din ang luma kong makasalanan ng pagkatao. At nung nabuhay ka mula sa mga patay, nabuhay ang bagong nilalang, ang bagong born again spirit na nananahan sa akin, na nilikhang katulad mo sa kabanalan at katwiran. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ngayon, itinuring mo na ako bilang iyong anak at makakasama sa kalangitan sa panghabang panahon. Salamat po. Ito ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, salamat po. Truly, Lord God, your word is alive, touches their heart, piercing their soul po, Panginoon, lingering in their minds po, Panginoon, playing in their mouth po, Panginoon, actively working in our hands, in our feet po, Panginoon. Salamat, Lord God, na ngayong umagang ito, tunay na marami ang nagkaroon ng pagbabago. Tunay sa revelation ito, ikaw ang patuloy na mangusap at magpaliwanag pa sa amin na napakaramit, napakayaman mong biyaya po, Panginoon. Kaya muli, sa iyo po namin binabalik, pinakamatas na papuri at pagsamba. Sa pangalan mo lamang. In Jesus' name, Amen. Datako po tayo sa pagpinagdara.